si Ate Janet, of course si Pastor G. Kung hindi, bababa ko yun na Pastor kami kaya si Ate Mabel, si Brother Ben, sino pa? Wala na? Ate Baby! Yeah! So, hanggang tonight, ang pag-aaral natin is The Man of Sorrow. Ang isang tao, punong-puno ng bighati. Let's pray. Father, we thank you for tonight. We pray that your Holy Spirit will open our eyes and our minds. Hayaan niyo mag-speak sa amin ng Holy Spirit. At hayaan niyo, Lord, na ang voice ninyo ang mapakinggan namin behind this voice. Thank you for cleansing us by the blood of Jesus. And thank you, Lord, your word will be alive. Kayo po ang magbibigay ng rhema. Kayo ang mangungusap sa amin upang maintindihan namin yung message ninyo sa amin tonight. In Jesus' name, at tayo lang magsabi na? Amen! Amen. Kaya, umpisahan na natin, si Jesus, the Man of Sorrow. Ang ating text ay matatagpuan sa Isaiah 53, chapter 53, verses 4 hanggang 12. Sige nga ng Eds, umpisahan natin sa verse 4. Tunay nga, 1, 2, 3, go. Tunay nga inalis niya ating mga kalinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit pinakalan nating iyo'y parusa sa Kanya. Sandali lang, sa verse 4, sabi niya, tunay nga inalis niya yung ating mga kainaan. Di ba may mga kainaan tayo? Si Jesus daw umalis. Amen. Alam niyo kung saan, hindi ko na kailangan ito dahil meron na ako dito. Inalis niya daw yung ating mga kainaan tayo. Inalis niya yung kainaan. At anong pinagaling niya? Karamdaman. Oo, yung mga karamdaman, inalis na, pinagaling niya. No? Amen. Itong mga panahon ito, di ba? May kainaan pa ba tayo? O wala na? Wala na. Meron pa rin. Ate Baby, wala naman tayong kahinaan? Meron, di ba? May mga weakness pa tayo. Kaya kailangan natin yung tinatawag ng Bible na grace of God. Amen. And I will sing of the goodness, yung goodness of God na yan, yung grace of God. Ibig sabihin, kahit na tayo nagkakamali, nagkakasala, mahal na rin tayo ng Diyos. At bakit tayo mahal ng Diyos? At idalya. Mahal tayo ng Diyos dahil sa ginawa ni Jesus Christ sa cross. Diba? Yung pag-aaral natin tonight. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Tanong ko nga ng Galia, nagkaramdaman pa rin ba tayo? Yes. Meron na, di ba? May sakit talaga ako sa puso, nag-judge pa rin ako. I could die anytime. Sabi ng mga sabi niya, Timabel, I cancel it. Cancel. Mamatay tayo lahat, no? Kahit anong pag-cancel mo yan. Hindi naman yun. I wish pinagaling na ako ng Lord. Hindi pa. Kaya, pag magpapacheck ako, kita pa rin yung abnormalities ng heart. Kasi mamamatay pa rin ako. What I'm trying to say is, kahit na nakasulat na inalis niya yung kainaan natin, may kainaan na tayo, pinagaling na niya yung karamdaman natin, pero may karamdaman pa rin tayo. Ngayon, ang tanong, totoo ba yung sinasabi ng text o hindi? Stanley, totoo pa ba? Ibig sabihin, itong scripture text na ito ay nangungusap sa isang time na hindi pa ngayon. Parang sinasabi na niya in advance na dadating ang panahon, wala na tayong kainaan. Dadating ang panahon, wala na rin tayong mga sakit. Amen. Hindi pwedeng sa earth yun, Sister Lord. Dahil sa earth, nag-aaway pa rin tayo. Nag-aaway tayo ni Pastora. Nag-aaway tayo ni Sister. Ni Brother. Diba? Yung nakaraan, kaaway ko si Kuya Edison. Diba? Yung nakaraan, bago kay Kuya Edison, si Ben. Hindi ko yung kaaway ko. Kaya ibig sabihin, nandun pa rin yung kahinaan. Hindi pa rin ako perfect. Nagagalit pa rin ako, nakakailan ako, gano'n din sila sa akin. Nagkakaroon pa rin ako ng mga mistakes. Diba, Brother Ben, hindi pa ako perfect. I'm happy na hindi pa ako perfect. Dahil pag perfect ka na, baka hindi ka na buhay. Alam mo kung
kung sino perfect president? Jesus. Mga patay. Yes. Yung mga patay, hindi na nagkakasala. Amen. Sir Lloyds, nakakita ka na bang patay na nangupit? Patay na nangungupit pa? Alam mo, si Ate Baby, wala pa akong nakitang nagsinungaling na patay. Dahil yung patay si Sister Bel ay hindi na hindi nga makapag-marites eh. No? Ibig sabihin yung text ay nakikipag-usap sa atin yung text. Ang sinasabi niya ay isang panahon na hindi pa ngayon, Sister Bel. Mangyayari. Ano yung hindi mangyayari? Pero hindi pa ngayon. Diba? Yung mga kakilala kong pastor, hindi ko lang kung kilala niyo si Morris Cerulo. Si Morris Cerulo ay isang famous evangelist na born again siya nung siya nasa orphanage sa Amerika. Tapos ginamit siya ng Lord sa worldwide evangelistic ministries. Then, namaral siya sa iba't ibang sulok kung anong continent na masabi mo, Asia, Europe, Africa, North America, South America, lahat ng lahat ng buong bansa na punta niya. He preached to millions of people worldwide, in person. Dahil nagtatravel niya siya, yun yung calling niya. Namatay siya. At the age of 80, ilan taon natin baby? 86? Namatay siya, may sakit siya, namatay. Dapat hindi siya mamamatay, no? Dahil sipag-sipag niya mag-preach ng gospel. Nagkasakit siya, pinagaling ng Lord yung sakit niya. Nasamatay pa rin siya. Dahil lahat ng tao ay diba? Kunwari si Sister Del, magkatotoo yung sabi ng mga Hudyo sa kanya na admi abis rin. O, pag 121 na siya, pamamatay na rin siya. Kasi admi abis rin, di ba? Pag mias rin biyakan, tapos ka na din. Di ba yun yung greetings nila, Sister Mary? Masarap to, admi abis rin. O, sige, mabuhay ka, 120, di ba? Sabi pa sa radio sa akin, Pastor, ang nanay ko ay 96 years old. Pero kuba na. Kasi ano ang pagka ikay bata pa katulad natin, ito 50, no? Yung 50, kaya mo pa mag-straight kunwari, no? Just out, di ba? Pero pag 60, 70, yan ang reality ng life. 80, hindi ka pa straight. Papunta ka sa lupa. May kanta yun eh, Sister Mary. Nagmula sa lupa, magbabalik. Kanta yun eh. Nasa Bible yun. Galing sa alikabok, babalik sa posible naman galing ka alikabok, pupunta ka sa langit ka agad. Hindi pa. Meron tayong tinatawag na death. At yung death, hindi siya Biyernes Santo. Yung death ay Biyernes Santo sa mga iiwan. Pero dun sa mamamatay, imagine, pag namatay ka at may utang ka 100,000, wala ka ng utang. Ano may Mary? May utang ko 100,000 shekel. Tapos namatay ko, cancel yung utang ko. Hindi, ibig sabihin natin, pag ikay namatay, you will enter to another realm. Nasabi ng Bible, doon wala ng sakit, at wala ng hirap, wala ng iiyak. Ang mahirap sabihin ko lang kung bakit mahirap ang langit. Ang langit ay lugar ng kaligayahan, Sister Mary. Kaya lahat ng mga pangit sa earth, di mo maalala. Yung mga pangit na uncle mo, pangit na nanay mo, mga pangit na... Yung mga pangit, hindi mo maalala. Dahil ang langit maganda. Kaya yung bang, di na, kuminsan, standard narinig mo na yung pagka may mga patay, pinakausap na yung patay nila, di ba? Na, lalahanin mo kami, tulungan mo kami dito. So
Talunod ko, sabi ko, hindi ako, nung pumunta ako sa pagtod ni nanay, hindi ako nagsalita kay nanay. Sabi ni Kuya, bakit hindi mo kinausap ang nanay? Ikaw sumugo. Nag-liner lang. Alam ko hindi siya sasagot. Ibig sabihin, hindi ako naniniwala sa pakipag-usap sa patay. Dahil hindi naman, hindi niya naririnig. Pero sabi nila, pagka namatay daw, nandun pa din. Kaya Sister Mary, sabi nung, may kakilala ko, hindi ka naman ganyan panganda, kaya baka nanonood sa live. Meron ako kakilala brother sa Europe. Alam mo, Pastor, sabi sa akin, Pastor, ano yun? Yung sister, nung namatay siya nung nakaraang week, nung 2 weeks ago, nung last Sunday, nagparandam siya sa church. Sabi ko, paano mo nalaman na nandun siya sa church? Yung pabango niya na amoy namin. Kaya sabi ko sa Jerusalem, maglalagay din ako ng pabango. Pagdating ko doon, at naamoy niyo. Kaya sabi ko, hindi yung totoo. Kung may nag-spray pa rin sila ng pabango nung namatay, di ba? Tapos dumating, sabi ko, nandito siya. Dito siya. O, kunwari, may style ako ng... Ano pangalan mo, sister? Mabi po. Mavi. Sister Mavi, kunwari, may style akong pagtawag. Ang pagtawag ko, Sister Mavi, sa'yo. Tapos umating ka dito, patay na ako, ano? Tapos narinig mo, yung mga tao kasi ito sa atin, di ba mahilig tayo sa mga pamahiin. Kaya pagka, kaya pala dapat, alam kong namatay na. Bakit? Binitik ako eh! Siya nung nagbibitik ng tinga ko, gano'n. Yung parang yung tayo, invento tayo ng mga pamahiin ng mga bagay-bagay na hindi totoo. Ang tuturo ng bago, it is appointed for men once to die, and after this, the judgment. Tinakda na ang isang tao ay mamatay, pagkatapos ng kamatayan ay paghuhukom. Ano ibig sabihin ng paghuhukom? Paglabas ko dito, huhukumang ka na. May angel na papasyal sa iyo. Kung nakita niya ang puso mo may Jesus, dadalhin ka sa... Pag ang puso mo walang Jesus, dadalhin ka sa... judgment. Ibig sabihin, hindi na tayo maghihintay ng... Kasi ang turo ng mga Sabatista, matutulog ka muna daw. Pag kayo Sabatista, Huwag kayo magalit sa akin. Yan turo ng Sabatista, pag kayo namatay, matutulog ka muna daw doon. Tapos mabubuhay ka maguli, pagdadating na si Jesus. Hindi yun ang turo ng Bible. Ang turo ng Bible, pag namatay ka, lalabas ka. Siguro yung lalabas may buhok na. yung spirito ay perfect, no? Pero yung lalabas ay hangin siya, pero totoo siyang form, no? Hindi siya hangin na parang hangin lang na parang common. May form din siya. Ibig sabihin, may mata, may ilong. Ano din siya? Kaya lang, pag hawakan mo, kung nasa lang, di mo makita. Ang spirito, hindi nakikita. Hindi mo mahawakan dahil parang ang spirit sa Hebrew ay ruach. Anong ibig sabihin ng ruach? Ang ruach yung nararamdaman mo, pero hindi mo nakikita. Di ba? Kunwari itong ruach na ito, kita niyo ba itong papel na ito? Kaya niyong paggalawin yung papel. Pero hindi mo makikita yung bean itself. Di ba? Maliban siguro, buhusan mo ng pulbo, no? Pag meron kang pulbo, tapos buhusan mo yung hangin, dadalhin niya sa iyo yung pulbo. Parang makikita mo siya, pero hindi siya yun. Anong nakita ko doon, sister? Yung pulbo. Pero siyempre, sumakay siya doon sa nagdala. Sa totoo lang, yung ruach is invisible. Maliwanag ba yan, Jeanette?
invisible siya, hindi mo nakikita ang ruwach. Kaya nga ruwach. Ang tatawag natin sa Holy Spirit sa Hebrew ay Ruach HaKodesh, di ba? The Holy Wind or the Holy Spirit, di ba? Nandap. Subalit nakala natin ito ay parusa ng Diyos sa Kanya. Si Jesus, di ba, siya ay nagdanas ng kahinaan at karamdaman. Basta paano nagkaroon ng kahinaan ang si Jesus? Si Jesus mong nagkatawang tao, naranasan niyang, Ate Jeanette, maniwala kasi, naranasan niyang magalit, mainis sa mga alagad. Ako minsan nawawalan siya ng pasensya sa mga alagad. Sabi niya, wala kayong pananampalataya. Nasaan ang inyong pananampalataya? Diba, minsan si Jesus, napuyat siya sa pag-pray, tapos sumakay siya sa bangka ni Pedro. Hindi sa bangka. Nung napuyat siya, nakatulog si Jesus. Tapos, merong bagyo sa Galing. Hindi dagat ang Galing. River. Yung Kineret. Diba? No? Tapos, ginising siya ng mga disciples. Ang sabi ng mga disciples sa kanya, Lord, ba't ayaw mo magising? Gusto mo bang, malulunod kami, mamamatay? Kaya sabi ni Jesus, thank you. Ang sabi ni Jesus, Ate Jeanette, nasaan ang inyong pananampalataya? Bakit napakaliit ng inyong pananampalataya? Ang ibig sabihin ni Jesus, Ate Maylene, ako'y anak ng Diyos. Bakit natatakot kayo malulunod tayo? Kasama niyo ako sa boat. Si Jesus, kuminsan, frustrated siya sa mga alagad dahil ilang taon ko na ba kayong kasama, hindi niyo pa rin ako kakilala. At tagal-tagal ko na kayong tinuturuan. Di ba naghihimala ako? Pero yung mga alagad, di nila na G. Di sila makasakay kay Jesus. Dahil kunwari, ang sabi ni Jesus, iwasan niyo yung mga tinapay ng mga Pariseo, yung mga libadura nila. Ang sabi ng mga alagad, ay dahil natin hindi tayo nakaambaon ng tinapay. Kaya sabi niya, mag-ingat tayo ng tinapay ng mga Pariseo. Yung bang ibig niya sabihin, Ate Mary, ano ibig niya sabihin na tinapay ng Pariseo? Yung, naintindihan mo ba kung ano yun? Yung, mag-ingat kayo sa mga libadura ng Pariseo. Ano yun? Pagbabalag kayo. Yung, yan? Parang hypocrisy, di ba? Magaling nila magturo, pero yung buhay nila hindi na i-reflect ng tinuturo nila. Magkasalungan. Kaya sabi niya, mag-ingat kayo. Pero sabi ng mga alagad, kaya siguro sinabi ni Jesus yun na mag-ingat tayo sa tinapay ng mga Pariseo. Ay dahil wala tayong baong tinapay. Sabi ni Jesus, bakit hindi niyo mag-get? Di ba kung wala tayong tinapay? Tapos meron lang tayong ilang tinapay at isda ay na-multiply ko? Ibig sabihin, para kay Jesus, walang problema yung provision, no? Kunwari si Jesus, pag hindi siya nag-multiply ng bread, pupunta siya sa bahay ni Martha. Kailan si Martha? Kapatid ni Maria at ni Lazaro. Magkapatid yung tatong yan. Si Maria yung tamad. Si Maria yung palaging nakaupo. Yung pagdadating na si Jesus sa bahay, din sa bababa, doon sa paanan ni Jesus. Si Martha yung masipag. No? Buti si parang si Pastor G yata ang nakawa yun. Dahil wala dito eh. Yung Martha, palaging nasa kusina. Yun, nagluluto. Nainom pala. Yung Martha ay yung wala doon sa hindi nakaupo, kundi nag-prepare. Don't get me wrong. Kailangan may tagaluto at tinapay. Kunwari kayong lahat ay aatin lang,
makikinig sa akin, tapos walang nagluto. Wala ka lang kakain pagkatapos ng survey. Kaya huwag pala kung babalik pa kayo sa next Saturday. Ano yung ibig sabihin, dapat meron din gagawa nun. Tama natin ako, hindi pwede lang tayo ay magiging katulad ni Kuya Edison, hawak natin yung PowerPoint o ayos. Tapos wala magluluto. Ibig sabihin, mahalaga yung pagluluto. Imagine, pagkatapos ng service, gutom na gutom ka na. Sasabihin ni Pastor, mag-picture na tayo, ayaw na magpa-picture. Dahil ang nasa isip ko, gutom na ako, bakit picture ang iniisip niyo? Hindi, pero ngayon, dahil may luto si Pastor G, sabihin niyo, may handa ng birthday si Elisha, diba? Sasabihin niyo, ang pa-picture muna tayo. Kasi may naka-ready doon, di ba? Pero pag wala, sabihin nyo, bakit ito mga kay, paano ko maka-smile, gutom na ako? Di ba? Yung, kung minsan, mga kapatid, sa Jerusalem, may mga hindi nakikinig ng message, Jenny. Alam ko bakit? Yung nagsasalita, dalawa kasi nagsasalita. Ako, tapos yun dyan, krut, 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 may sound. Dalawa. Alam mo, pagka ang member sa Ecotone, mas malakas yung krut-krut kaysa yung microphone ko. Kaya sabi ko, pagka huwag kayo mag-alala, malapit ako na mahaba akong mag-preach din. Kaya yung mga iba, natitigil na sila, natatakot lang sila sa akin. Gusto nila akong sinyasan. Dahil, pagka, minsan, sininyasan nila ako, sige, subukan niyo kung sinyasan, nakahaba akong tutulalo. Pag nagtitinginan na sila dahil naduduling na sila sa luto, nagkakanyahan sila sa rin. Ako pa tayo mali siya, ako kunwari wala akong nakikita. Pero kita ko yung mga to. Hindi nila masabi sa akin sa Sister Jenny na mahaba na. Dahil pagkaginanyanan ako, amen, tayo pupunta sa ibang isang bukpang nakabukin na. Dahil ibig sabihin yung mga kapatid, diba, kailangan may dadating ang time na di ba, inako na ni Jesus lahat, di ba? Yung parusa ng Diyos para sa atin, si Jesus ang sumalo. At tawag natin doon sa church, happy graduation, no? Meron ka pang isang certificate, no? I-challenge ko lahat ng mga taguwing Tel Aviv, no? Especially yung mga tamad magsagot. Amen? Kilala niyo ang sarili niyo. Halos kayo lahat. Sino ba dito ang Tel Aviv ng Pastor G? Ate Jeanette? Tsaka Ate Mabel. Huwag natin isama si Edison dahil kasama ko yan eh. Ben, si Ate Baby kasama ko yan eh. Huwag natin ibilang yan. Pero kami sa inyo, pero mabali ibang nag-grad. Kasi Lenny kasama ko din yan eh. Kaya marami-rami sa inyo, hindi ka nag-graduate. Mati pati John, okay mo dyan, di mo pa nag-graduate. Yaman. Ewan ko si Ate Ibs, sabi niya, tapos na daw siya. Pero wala naman ako na-receive ng certificate. Okay, pala mo si Lola Jackie Manong nakalimutan lang yung certificate, no? Pero meron ka bang tatlong certificate na o dalawa pa lang? Sa dyan, at saka yung Ephesian, wala kayong healing. Ipapala mo kay Manong S, no? Yung mga iba naman, makonvict na kayo, ano naman? Ang tagal-tagal din na. Basta lang makonvict. Yung mga iba, hindi pa nila mag-get, ano? Yan ang kumari dito sa atin, mga kung kayo member ng World International Ministries, dahil hindi lang tayo nagsuso, meron na din tayong Gospel of John, Ephesians, at Divine Healing. Meron tayong tatlong course online, sasagutan mo ng
hindi online, nasasagutin mo sa papel, dali lang. Si Brother Daniel, puro 49 ang ano niya eh. Wow! Diba? 49 ba o 46? Talo pa din na. Parang maganda Manungin sila na kailang 50 ka sa lahat ng courses, sa lahat ng exam. 5 lang yata sir. Oo, kamuha na natin. Kalilang 50. Sino nagkumanta hanggang ilang 50 ka, Steche? Isa lang. Oh, isa. Ikaw, ilang 50 mo today? Akin po, isa lang. Oo, at least meron na, ha? Pero meron na po ako, Oh. lima na po ngayon. Gusto ko tayong lahat, mga kapatid, ay matapos tayo sa tatlong course. Sir, Medyo mahirap siya, pag hindi mo uupuan, hindi mo matatapos. Hindi siya katulad ng WSM na pwede mong i-research sa pwede mo din i-research sa Google, sa D800. Kaya naman nilang i-research sa Google. I-search sa Google. Don't have problem. Malago, masagutan mo yung may mga questions kasi. Diba? Ang John ay 19 lessons. Akala natin yung dinanas si Jesus ay parusa ng Diyos sa Kanya. At baby, sino mong pinarusa dapat parusahan ng Diyos? Pero, sino umako? Jesus. Tanda natin yan. Yun yung tinatawag natin gospel. Tayo dapat ang umako, mananggalya, si Jesus ang tumanggap. Amen. Ito na, sunod. Ngunit, 1, 2, 3, go. Ngunit, dahil sa ating mga kasalanan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa paghirap na dinanas niya at sa mga ampas na kanyang sabi ng Bible natin, Bible verse natin, dito na ako mag-close. Dahil sa ating mga kasalanan, anong ginawa kay Jesus? Di ba maraming part ng katawan niya puro sugat, di ba? Mula ulo hanggang paa, di ba? Yung ulo, yung crown of thorns. Nalala mo kayo natin, Eves? Yung kurmuna na yon at mananggalya, hindi pinatong na ganyan. Ano? Talagang idiniin. Ano? Idiniin. Yun yung sa ulo. Ang ano niya, sa paa, di ba meron siyang pako dito sa mga kamay, di ba? Meron din pako sa, Oo, yung pako sa paa, ang gamit ng pako sa paa ay para siya ay makahinga. Alam niyo ba yun? At ang natrata niya, ito pagka nakarelax, yung paa nakababa, hindi ka makahinga dahil hinihila ng yung weight mo ay nandoon, di ba? Yung pag nakarelax. Kaya anong gagawin mo para kayo makahinga? Ipupush mo yung sarili mo pataas. Kasi Jesus hirap na hirap huminga nung siya ay nasa cross. Pag hihina siya, dapat ipupush niya yung pag ipupush niya, nakapako. Kaya habang itataas mo, napupudit yung pako doon sa yung pinapakuan. At hindi lang yun, di ba si Jesus ay naipako ganyan. Habang siya naglalakad, yung tinatawag nating Stations of the Cross, di ba? Via Dolorosa, manang Ibs. Yung tinatawag nating Via Dolorosa, yung hindi nakikinig na yung tinatawag nating path of suffering. Bakit path of suffering? Mula sa umpisa hanggang sa first station nung i-judge siya, na ipapako hanggang sa last station. Ang last station ay sa Church of the Holy Sepulchre, di ba? Lahat ng yun ay landas ng pagdurusa. Ang mga Roman soldiers, pinakagupit siya. At mabuti kung yung kagupit niya ay yung latigo na, latigo na tali. Hindi, yung latigo ni Jesus may spike. May spike sa hulian. Alam niyo yung spike? Pagka
hinataw sa iyo, kakagat doon sa flesh mo. Kasi pag hinila, alam mo daw, sasama yung flesh. Kaya kapag ka pinanood yung Passion of Christ, makikita natin na si Jesus, kung makikita niyo yung nakikita niya, hindi perfect yung vision niya. Kasi, na, di ba, na pinagbubugbog. Pero si Jesus, ramdam niya lahat yung pain. There was a time, makikita niya, sabi niya, time na daw. Tama na daw yung preaching. Kasi may oras. Tapos na daw. Closing mo na. Sabi mo, closing na. Ayan, dito na ako. Parang Lloyds. Di na, ramdayan ko si Jesus. Pero, ang ginawa, hindi ko alam kung napansin mo, na pinilit ng Roman soldier, si Simon the Cyrene, maitim, yung maitim na Hudyo, pinilit siya ang magdala ng cross ng Jesus. Bakit kailangan may magdala? Bakit kailangan may magdala na dahil hindi Simon yung cross? Hindi na kaya. Correct. Pag dinala niya pa, kakamatay na niya, mamatay na siya doon. Ang pagkasulat ng Bible, Brother Ben, cursed is the man who is hanged on the tree. Sumpain ang taong naibitin sa may pulo. Pag namatay si Jesus doon sa Via Dolorosa, hindi na siya naihan. Hindi na isa sa katuparan yung nakasulat. Cursed is the man who is hanged on the tree. Kaya kailangan huwag tapusin ni Jesus yung pagbubuhat dahil baka sa lahat ng sugat niya sa katawan, tapos may karga pa, hinahagupit pa, patayin na siya doon sa Via Dolorosa. Hindi na siya makaabot sa cross. Ang plano ng Diyos, Fidel, si Jesus dapat maipako sa cross. Bakit cross, Fidel? Doon sa cross, dyan sa, dati yung yung Church of the Holy Sepulchre, hindi garden to dahil garden to may replica lang. Yan dating Church of the Holy Sepulchre, open area yan, diyan pinapako yung mga taong kriminal. Yan ang daanan noon. Ngayon, hindi na dahil ginawa ng church, di ba? Pero noong panahon na yun, doon nilalagay. At ang cross ni Jesus Christ, ay parang dahil palaging nakikita natin sa pelikula, ang taas-taas, di ba yung ang taas-taas ng mali yung picture na yun, yung parang taas-taas ng cross. Kasi bakit mali yun? Dahil naalala ko yung Roman soldier, meron siyang sibat. Naalala mo ba yan, Sister Lloyda? May sibat. Tapos di ba, saan niya tinasok si Jesus? Sobrang haba naman ang kanyang sibat. Hindi. Ang cross ni Jesus ay parang ganito lang kataas. Ibig sabihin, nakataas lang, naka-elevate lang siya siguro ng 1 foot from the ground. Nasa mo ba, Ate Ames? Hindi siya sobrang taas, parang 1 foot lang. At ang style ng mga Romans, gusto nilang pagawain para kitang-kita ng lahat ng dadaan. Kitang-kita din sa Sister Del na hindi mo na kailangang tumingala para makita. Dahil daanan yung area na yun. Pastor, bakit kailangan ipakita si Jesus sa lahat? Kailangan makita ng lahat na siya'y namatay. Dahil sa ikatlong araw, ano mangyayari sa Del? Alam mo, Sister Del,
Hindi naman ako pumunta sa garden, sa Church of the Holy Sepulchre, no? Pero doon, nung pumunta ako, meron doon merong lugar doon na simento. Wala siya doon. Sa Mary, wala siya doon. Hindi ko nakita ang katawan ni Jesus. Nandun na. Palagi kong napunta doon, hindi ko nakita. Anong na, hindi ko nakita ang katawan ni Jesus doon sa Jerusalem. Kasi ang sabi ng Biblia, Ate Mavi, na? Ate Mavi, sabi ng Biblia, siya inilibing, di ba? Pero wala siya doon. Palagi ako doon, manang sister, palagi ako doon. Dati, ngayon, masakit na yung rayuma ko kaya hindi na ako papunta. Pero noon, palagi ako doon. At tuwa ako na pag pupunta ako, wala akong nakakita. Sabi ko, pag nagpinitignan ko, wala si Jesus. Amen. Diba? Imagine pag may nakita kong buto, niya ako. Sabi nila, muling nabuhay, dito pala yung buto niya. Diba yung, ano rin meron kang remains? Ibig sabihin, dito yung Bible. Tao lang pala siya kung nakita mo yung buto. Oo, kung dahil nakita ko yung buto niya, sabihin ko, yaman. Dito pala si Jesus eh. Diba? Kaparehas niya rin si Muhammad, si Buddha, si tatay ko, yung mga ibang namatay, diba? Pero palagi ko nandoon, sister, wala talaga. Kaya, ang gusto ko, ang problema doon natin doon place sa Church of the Holy Sepulchre. Kaya lang walang nakasulat, kaya pangit. Nandito ako doon sa Peking, sa Garden Tomb. Bakit gusto ko yung Garden Tomb ni Sister Jenny? Alam ko na kung bakit. Kasi nakasulat sa pintuan, He is not here, He is risen. Sabi ko na eh! Amen! Imagine, pag hindi nila sinulat, hindi wala kang mabaka, hanap pa ng hanap. Wala. Pero doon sa Peke, doon sa hindi totoo, Egyptian tomb yun eh, yung Garden Tomb Peke yun, hindi totoo. Yun ang totoo yung Church of God. 2,000 years ago, meron na yun. Ito, binild yan at the 1800s ng mga British. Itong, syempre, ayaw ko namang, kunwari Sister Jenny, ikaw yung bagong believer, pag born again mo, hindi kita dadalhin sa Church of the Holy Spirit. Dadalhin kita doon sa may sulat. Para ipabasa ko, pinabasa mo, He is not here. Kaya mo na natin hanapin. Kasi nakasulat na, ha? He is not here. He is risen. At yun yung message ng cross, Ate Mabel. He is not here. Amen. Ito, dito na ako mag-cross kasi 40 minutes na ako. Si Jesus is not here. Nandito yung Holy Spirit niya. Pero hindi ito ang tunay na bahay niya. Saan ang bahay niya, di ba, Ben? Sa langit. O, di ba? On the third day, He rose from the dead. After the 40 days, nagpakita siya sa mga alagad. After the 40 days ay, di ba, yung tinatawag nating Shavuot, di ba? After the Pesach ay Shavuot, He went up to heaven and sent His Holy Spirit down. Si Jesus umakyat sa langit. Jesus is not here on earth. Parang pinapakita ni Jesus na ang earth is not our goal. Anong goal natin? Amen ba? Ano ang ibig sabihin? Na, masaya tayo dito, Sir Lenny, no? Marami tayo kita dito sa online selling, di ba? Marami din tayo. Di ba tayo? Yung testimonies ng Loida, marami tayong part-time sa pesa, di ba? 100 per hour, no? Masaya! Masaya ba? Masaya ba, Sister Miley? Masaya, di ba? Pero kung kakalimutan na, this is earth. Ito ang kalimutan ng sister sa Jerusalem. Bili sila ng mga
alakas na gito. Tapos ng face up, ang nila ngayon, ang trip nila ngayon, dahil maraming kita na, bibili ng gold. Sabi ko sa loob ko, tama yung ginagawa nila. Alam mo, sabi ko, tama na bumili ng gold. Ate Janet, sabi ng mga anak, Pastor, bakit tama yung gold? Kasi alam mo, pagdating natin sa langit, wala nang silbi ang gold. Alam mo kung nasa na gold? Tapakan! Ay, di habang nasa earth, isuot mo muna. Pastor, isuot mo muna yung gold. Huwag mo. Kasi pagdating sa langit, di na natin kailangan. Tapakan na lang. That's how worthless gold is. Pagdating dito, Ate Baby, sabi ni Pastor Melody, alat sayang, dapat pagdating ko sa Israel, bumili ng gold. Bakit? Per gram noon, 25. Ngayon, 116. Sabi ko, sayang. Dapat binili tayo marami noon. At benta natin ngayon. Dahil yung value daw ng gold, nagtaasan na. Sabi ko, mas lalong tataas yan sa daming nag-part-time. Dahil yung demand, diba, pag mataas ang demand, nataas yung price kasi ang daming bumibili. Diba, habang nataas, pag walang presyo yan, babagsak. Diba, pabigay mo na yun, walang nabili, diba? Pero habang ang daming bumibili, at managdalya, tumutuwa si Mang Joaquin at si Mustafa. Pag nakakita yung mga Pilipino, sabi ito na mga galing ng peso at itong mga ito. At hindi nagpapatawad. Ano yung tawad? Yung discount? Take it or leave it. Alam niya, kakaganyan ng Pilipino. Pero sabi ko naman, tama yan, bumili kayo ng gold. Kasi hindi ba yun materialistic? Hindi. Dahil mag-enjoy ka habang ikay nasa earth. Dahil pagdating mo sa langit, bakit ba yung hindi ko sinusunod? Tapakan lang pala dito. Kasi natatakot ka, Brother Ben, na lumuha, di ba? Lumuha, ano mo. Tapos namatay na ako, hindi ko ginagawin, no? Pagdating ko sa langit, wala pa akong kwenta. Pagtapakan yung pag-ground, hindi siya valuable. Siguro ang valuable sa langit, perlas. Ewan ko lang kung kaya mo yung malalaking perlas na ganyan. Yung dalawang palamuti ng yung pillars, sabi ng langit, pillar daw, lalaking mga siguro suot mo nga. Kasi alam namang ibig niyo sabihin, na ang ibig sabihin ng message natin ngayon, this is life. We need to enjoy life. Maraming problema sa life, pamilya, dami lahat ng dadanasin mo lahat habang kayo nasa earth. Pero kung meron tayong hope. At kung isa yung hope na pinapakita ng Diyos, hindi lupa. Merong buhay na walang hanggan. Amen. At yun ang aalalahanin natin ngayon tonight sa community. Amen. Amen. God bless you.